kapamilya all over the online world, mga kasambuhay, mga kasama sa buhay. Tita Jing Castaneda po, maganda pong gabi and thank you for joining us. O diba, bonggang-bongga na naman ang ating pong programa ngayon. At bago tayo maraming nagpapabati, nakakasimula pa lang, nakapabati na. O mamaya natin pasadahan ha, pero sabihin muna natin kung ano ang ating topic for tonight. Napakahalaga po ng paksa natin. At ito ay ang paggamit ng laway testing para po sa atin pong pag-alam, pagkumpirma kung tayo po ay may COVID-19 sa atin pong katawan. Ano yun? Pwede pala yung laway? O, yan ang alamin natin ngayon. So, papakilala ko yung ating eksperto maya-maya lang, ha? Pero wag muna kayong magpapalit ng channel. Diba? Wag kayong magpapalit ng inyong pinapanood dahil napakahalaga po nito sa ating pong mga pamilya, lalong-lalo na po ngayon na yung mga COVID testing na ang mahal-mahal, diba? Tsaka yung mga, hindi lang po mahal, no? Yung COVID tests, or at least yung sinasabing PCR tests. Yan yung medyo swabbing, no? Yan yung medyo mahal. Pero syempre, habang hinihintay mo yung resulta, hindi ka mapakali, diba? Kaya napakahalaga po sa mga pamilya, sa mga komunidad, kung paano po natin malalaman kung tayo po ay merong COVID-19 at ano nga bang mga paraan para po ito ay ma-confirm, no? So ang atin pong paksa ngayon ay ang saliva COVID-19 testing. Ating bisita, gwapong-gwapo, suking-suki po natin yan at napakagaling na doktor. O diba? Ilang taon na ba tayo magkakilala? Ano pa lang wala pa yata akong mga show noon. Reporter pa lang ako. Kinukulit ko na po si Doc Siya ang aking madalas na kakulitan. Tinataguan niya ako ng storya sa Philippine General Hospital. Pag may mga nababalitaan ako, tatawagan ko si Doc. Nandyan daw yung ganito-ganyan. Di-deny ni Doc. Hindi, wala. Kaya lang, nahuhuli ko rin naman siya. Kaya napipilitan siyang ipa-interview sa akin yung mga kailangan i-interview para po sa ating mga storya. Pakilala na po natin ang atin pong eksperto ngayong gabi, Dr. Michael T. Si Doc Mike, Professor, UP College of Medicine, and Lead Investigator for the Philippine Red Cross. Ayan, University of Illinois, University of the Philippines. Doc! Hello, Doc! Magandang gabi, Tita Jing, at sa ating mga tagapakinig. Buti umabot ako. Alam mo, kanina pa ako naglilinis ng bahay. Nung umaga kasi nagbasa ako ng Philippine Star. May nakita ako ng kung paanong mabuti sa kaluluwa ang paglilinis. So, naglilinis ako. So, napalinis ka agad, buti buti umabot ako. Pag may mga gusto kang itapon na ng mga kotse, yan, yung mga gamit mo na hindi mo na ginagamit, nandito lang kami huwag kami kakalimutan. Tumatanggap kami ng mga hand-me-down. September 5. Nag-usap kami noon. Matagal na pala. Nag-usap kami noon parang Biyernes, tapos Sabado ng umaga tumatawag na si Senator. Sabi niya gano'n, "Oh Mike, tapos na ba yung protocol?" Usually kasi pag sisimula ng isang research, gagawa tayo ng isang plano, protocol, ano ang test natin, ano ang test subject, paano natin malalaman kung tama yung ginagawa natin. Tapos, hindi yun pwedeng basta-basta i-implement. Kailangan yan ipa-check sa isang technical review board na hindi mo alam kung sino. Pagkatapos, ipapasa mo naman sa ethics review board kasi dapat ethical yan. Hindi mo pinipilit ang isang pasyente na dudututin ko ilong mo, dumura ka ng laway. Kailangan voluntaryo yan at alam nila kung bakit. So, na-achieve namin yon at within 1 week, nakuha namin lahat ng resulta. By October 5, napadala namin sa Department of Health ang aming resulta. At October 8, nalaman nga namin sa Center for Disease Control ng Amerika tinanggap na rin ang laway bilang isa sa mga specimen para sa pag-check ng COVID-19 sa ating mga pasyente.
Hindi pwedeng habang gumagawa ka, nakita mo, ay may mali, adjust ka. Hindi mo yan pwedeng basta-basta i-adjust. Kailangan i-consulta mo yan sa isang technical group na magsasabing, sige, pwede mong i-adjust. Kaya lang, dahil itong aming protocol, nagawa naman ng ayon sa tamang konsultasyon kasama si Dr. Diana Ranova, Dr. Ubial, si Lawrence Trinidad na isa sa mga top chemist ng Red Cross, ang dekano ng UP College of Medicine, si Dean Charlotte Chong, si Cherry, na isa ring immunologist, rheumatologist, tapos si Dr. Berba, na isang infectious disease expert. So yung aming plano, hindi namin kailangan baguhin. Na kumuha kami ng mga samples, mga pasyente na nagbigay ng kanilang nasopharyngeal swab at saka laway. So ang technique nito para malaman mo kung parehong tumutugma, dapat kung positive yung laway, positive din yung swab. Kung positive, kung negative yung swab, negative yung laway. Kapag merong bumaliktad, isa positive, isa negative, kinakount mo yon na baka may mali, hindi tugma. It's in the proper stage. Pwede nating sabihin ganoon. Meron na tayong proof of concept na ginawa sa Illinois. Ginawa natin itong sariling validation study. We found it to be more than 90%, no? Ang ating accuracy. Kumbaga, kung sinabi niyang positive, positive yan. Kung sinabi niya negative, negative yan. Ngayon, gusto mo siyang i-roll out, kailangan mong marunong din yung mga gumagawang tao. Hindi kasi yan katulad ng isang test na makina lang ang gagawa. Ito, merong tao na magpoproseso, at kung hindi marunong yung tao sa proseso, lahat ng resulta mo palya. At yun ang nakakalungkot kasi makamiss ka ng 5 na positive pala, umuwi sa bahay, mag-i-spread yan. So, kailangan nating bantayan. Pati kahit kami ang nagsasabi no na tama yan, gusto naming ilaban yan sa very rigorous system. Kasi bagamat kami gumawa ng una, yung susunod niyan, ibang medtech na. Ibang laboratory personnel. So, kailangan silang i-train. At pagkatapos, sa pilot testing, makikita natin kung nung ginawa namin yan, 92, 93, 95%, nung sila gumawa, sana 92, 95% pa rin. Otherwise, hindi namin na ituro yung tamang proseso. Okay. So, with that in mind, tama pa rin yung ginagawa ng Department of Science and Technology at ng DOH na sabihing i-pilot testing yan sa bawat 100 na ginawa, sa bawat 10 na ginawa nyo, kuha kayo ng partner. Kuha ka ng 10 laway, tapos isa ron, kunan mo rin ng sa ilong. Kasi tama ka, gumuguhit yan sa ilong. Tapos kung kailangan mong gawin ng every week, Diyos ko, at sakit-sakit yan. Alam, siguro sa mga nakikinig sa atin at nanonood na hindi pa nakakaranas ng swab, imaginein mo yung nahatching ka tapos may kanin na pumasok sa ilong mo. Tapos sinusubukan mong i-hatching, ang hirap-hirap, hindi mo matusok, hindi mo masunod. Yun ang nararamdaman. Oo. Doon sa sinabi ng base, doon sa sulat na ipinadala ng Department of Health, yung pilot testing, hindi naman every time. Kasi otherwise, that defeats the purpose of pilot testing. Then it becomes an extension of the study. So yung pilot testing, napatunayan mo na, sa kada 10, magte-testing lang tayo. Susundot lang tayo ng kada 10, ng isa. Tapos, bawat testing, parang nagsasampling ka. Alam mo yun, nagluto ka ng maraming hopya, tapos kada 10, titikman mo kung may sunog o hindi. Random. Kung may sunog, sabi mo yung batch na to, palya. O kaya, sabi mo, hindi, mali talaga ang inyong ingredients. So, tamang paraan yun para malaman kung yung proseso ng susunod na mga gagawa, naituro ng tama ng aming grupo. So yung bawat isang saliva test 2,000 piso. Yung alam natin na swab ay nasa 3,500, 3,400. So kung may 10 ka, yung 10 na yon ay magkakahalaga ng 20,000 as opposed to 34,000.
Ano ba naman yung isa? Sundutan mo ng isang 3,500. Ngayon yung gastos nun ay hindi naman ipapasa ng Red Cross. Sa aking palagay ay hindi yan ipapasa ng Red Cross ay isang tao na, pwede ba akong kumuha ng laway sa'yo tsaka sa ilong at bayaran mo pareho? Walang papayag ng gano'n. So, yan ay sasagutin ng Red Cross upang mapatunayan nila at ma-submit sa lahat ng nangangailangan ng test na yan yung katotohanan na, sa susunod, pwede na kayong laway lang. Dahil ang laway naman ay sapat na para malaman natin kung positive o hindi ang isang pasyente. Thank you po for your time, and more than that, thank you for your commitment, for your continued commitment, for always going over and beyond the call of duty. Mabuhay ka, Doc. Thank you, Doc, sa ulitin, Doc. Maraming salamat, Tita Jing. And more power to your new show, New Beginning. So, tutuloy ko na yung aking pag-i-scrub. So, Doc. Goodbye na. Ka na ulit. Magagalit si Patok Dr. ko talaga, Cherry. patok. Oo. Magagalit si Dr. Cherry sa'yo, Doc. Iniwanan mo yung mga basahan at saka yung mga timba nakakalat. Tinuloy naman niya eh. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Ingat, Doc. Okay. Bye, Doc. Bye-bye. Diba? Galing-galing ni Doc. Ang daming mga nagme-message, pati ito, yung mga kasambuhay natin, may message sa PM, huwag na kayo mag-private message, comments na lang. Ayan, pero, maraming believe kay Doc. Opo, nako talaga, kasi Doc po, makabayang doktor yan. Yung mga bumibisita sa kanya sa PGH, ang bayad ay gulay, manok. Ayan. So, idol natin yan. #HowToBeYou po. So, thank you again kay Doc Michael P. Natuwa naman ako, hindi ko alam na active pala siya dito sa Octa Research at doon sa saliva testing research at sa Red Cross. Talagang kahit gano'n niyo po kakilalang tao, meron pa rin kayong bagong matututunan. So, ako yun ang bago kong natutunan, bago kong na-discover kay Doc Michael P. Alam ko namang, makabayan at patriotic, pero marami pa palang iba't ibang manifestasyon ng kanyang kagustuhang makatulong po sa atin. So thank you kay Doc Michael P. And please i-monitor po natin itong development na ito. Always check out the Philippine Red Cross website or Facebook page. Dito rin po sa ating pong Facebook page. Lagi po kayong tumutok para yung ganyang mga update ay mabalitaan po ninyo. At actually, hinahanda nga natin listahan ng mga COVID testing centers kasi marami pong nag-message sa atin nagtatanong. So we'll prepare that. We'll include the price list and yung lugar kung saan pwede puntahan, lalo na dito sa NCR, para po mapawi, mawala yung inyong takot, pangamba, pag-aalala sa inyong mga mahal sa buhay kung gusto niyo po silang ipatest. So again, thank you po sa lahat ng tumutok. Thank you mga kasama sa buhay. Thank you for tuning in. And please share this interview. Bye!